Good morning ho sa inyo. Sa Ben Tulfo na ho to. Live ho tayo sa Radyo 5. Para doon ho sa mga sumusubaybay ho, binabalang ho, ginawa ho natin na medyo kayo ho'y ilagay sa tamang estado. Ang hirap ho kasi ng umaga naman, parang medyo malungkot. This is never a dull moment pag kayo ho'y na tumututok ho sa Radyo 5. Lalo-lalo na ho pag ito na ho si Ben Tulfo. Sabi ho ni Connie. Yeah, thank you, Connie. I'm tuning in to a man sharing his thought with full conviction and fact. And in facts. Thank you, Connie. That's such a good words, encouraging words para sa mga nakikinig ho sa atin. Kung kayo ho'y nanonood ho sa amin, kung kayo ho'y sa ibayong dagat, tell us where you are and then we'll greet you. Sound off para doon ho sa mga OFW natin na sila ho'y masaya. Alam niyo, marami ho talaga mga OFW masayang masaya. Sila ho talaga yung, kumbaga, looking forward sa sinasabing pagbabago. Alam ho natin na hindi lang ho dyan. I know for a fact na marami rin hong nagtatanong and they're still waiting sa vice presidency. Ito ho sa pangalawang pwesto na alam ho natin na kung titingnan ho natin, ito ho yung mga maraming followers pala to si Bongbong Marcos sa mga OFW. Kaya sila ho nag-aantay talaga. Oy, by the way, napansin nyo kahapon sinabi ko doon sa aking sa aming YouTube anong sinabi ko? Shut up. Yung mga tao diyan ni Robredo and the rest. The reason, we do respect. When I say shut up, that's the American website. Tumigil muna kayo, wag muna kayo ngayon, anong sinabi? Hindi ma? Ito, anong sinabi ho ng COMELEC? Anong sinabi ho ng PPCRB? Lenny, tigil muna. Wala na muna kayo magsasalita. Ang atat na atat kayo kasi nagsasalita kayo. Bukakan kayo ng mga bibig ninyo. Hindi mo na iniisip kung ano yung mga sinasabi ninyo. Hindi pa tapos yung laban. Pangit ho pakinggan. Inuulit ko lang ho just in case taas ho yung aming subtopic kahapon. Ang subtopic ho namin dito. An hour ago, while we're having coffee, tinignan ko lang ho sa aming YouTube channel, sa Bitag Official. It is about 82,000 nag-views ng subtopic ho namin. It only took about only 2 minutes or almost 3 minutes, 2-point-something minutes lang na aking sinabi. And I was telling the camp of Lenny Robredo to shut up and everybody else stop talking about mathematically impossible. Everything is possible. There's nothing possible. Impossible. There's nothing. Everything is possible. Dikit ang laban. So, kung ang elections, commission elections, ito naman itong commission elections at PPCRB, para mga suso! Ang babagal ninyo kumilos, nakikita na ba kayong mga suso? Sarap yun pag ginata. At saka palang nagsalita, always delayed, always reactive. Pag medyo, ito lang ho tayo sa atin. Ngayon, kung nagsalita na ho yung Commission on Elections, ganoon din ho nagsalita ho yung, sabi nga PPCRV, na kung mahali, tumigil muna sa Vice President. Wala muna magsasalita, pareho sa magkablang pangampo. Hindi ho ba? Kinagabihan, nagulat nga ako. Manta ako si Memplang. Kasasabi lang, hindi ba, nasabi nga ho natin, mas maganda na ho yung wala muna magsasalita. Antayin nyo lang, deklara kayo. Kung kinakailangan, albutin, kung kabutin ng Pasko, so be it. Para importante yung sagrado, yung sanctity ng sinasabing eleksyon, lalo-lalo sa pangalawang pwesto niyan, at yung sinasabi ho natin na total, nabahiran na kasi. Hindi naman sinasabing nabahiran yung integridad. Di ba? Mali na mga, sige, ano yan? Bigyan ng hold departure order muna yung mga taga-Smartmatic para matuto yung mga yan. Sige. Anyway, sige. Okay, that's the first topic. How's everything? Kung kayo ay nakikinig ho sa amin, let us know where you are and what part of the world mga Pilipino ho nakikinig ho sa atin. And if you're somewhere, kung saan man kayo, mas maganda siguro, send us a picture. Ano bang anong ginagamit nyo? TV, radio, cellphone, mobile phone ninyo, or desktop, or laptop? Or your tablet? Which one? Minamerge ho natin so that we can do an analytics real time doon ho sa mga nakikinig ho sa atin to tell us kung ano ho yung kanyang instrumento, gadget na ginagamit nyo. Television, radyo, cellphone, or yung kanyang mobile phone, desktop, laptop, yung mga gadget ho, computer, desktop. Okay lang ho sa atin yan para malaman ho natin so we can come up with a market analytics. Tsaka yung mga concern ho ninyo. Kayo ho yung mga OFW nakikinig ho sa atin. Kayo ho yung mga sa iba yung dagat, sa Amerika man kayo, sa Europa man kayo. Saan man kayo, sa Australia or Japan, South Korea, or Middle East,
Yung mga concern ho ninyo na gusto nyo kasi kuminsan kulang hong balita sa inyo. Kuminsan you want to read more about the news and the news are all the same, who or what, when, why, and how. Eh pagdating ho sa atin, iba ho tayo. Hindi pa nais nating mga iba. Bagkos ginagawa ho nating analysis. Yun hong gustong sundan ho ng mga nakikinig ho sa atin. So now I know, but mostly election-related issues pa rin. Ito hong pag-upo ni Digong. So anyway, euphoric pa rin ho yung mga itong estado, euphoric stage or state. Oho, eto ho yung medyo masaya pa rin ho mga tao ngayon. Sa mga, ayan pa rin ho, nakikita ho natin dyan. So anyway, election issues pa rin. But let's talk about this CHR, Commission on Human Rights. Hinggil ho doon sa, talaga ho itong sinasabi ho ni Duterte sa death penalty. And everybody, you know what? Marami hong kumukontra dito ho sa sinasabing death penalty. Marami rin hong gustong ibalik yan. Kung yan ay talagang magbibigay ho ng sinasabi, instilling fear, to instill fear, para yan ay magbigay ho ng takot na ikay mag-isip muna. Alam niyo ho kasi, ako sinasabi ko, may mga kuminsan kinakatakutan at ginagalang dahil nandoon ho yung disiplina. Ayaw kong gamitin yung kamay na bakal. Ang kamay na bakal para sa diktador yan. Pero pag sinabing disiplina at pinatutupad mo yung disiplina niyan, diretso, sa ganhang buto at hindi ho pwedeng balik-balik ta rin. Isa lang ang pamantayan, isang pagpapatupad niyan. At pag nakita ng tao yung disiplina, kinakailangan. At hindi pwedeng sabihin ng disiplina na yan. Ginagamit mo parang, pag sinabing disiplina kasi parang mahigpit. Ang gusto niyo maluwang. Gusto niya medyo relax, very loose. And that's another story. Okay. Discipline kasi is just a habit na dapat habit nating sumunod. Yun ang mahalaga. Habit ho natin na makinig. Habit ho natin not to defy but to comply and obey. Huwag hong sumuway bagkus sumunod. Di ba? At gawin mo na lang, compliance. Nauuna laging letter C, compliance. Compliance, to comply. Susunod yung letter D. That's the next option. Naniniwala ho ako pag ang tao ho kasi at first bago ho mag-defy ho yan, either it's not intended, hindi ho sinasadya na kapag ikay sumusuway. Una, disregarding lang ho. Nakakalimot, forgetfulness, nakakalimot. Pagkatapos, bandang huli, pag serious nakakalimot ka, abay, nagiging pattern ho yan, that's disregarding. And then, pinababaya, parang nagpapabaya ka na pagkatapos susunod na yan, alam mo na ba't ka nakakalimot, ayaw mo lang gawin. Now, you're now defying. And if you continue to defy, you're now challenging. Hinahamon mo na. Yun ho yung mga step by step. Anyway, yun lang ho gusto natin, disiplina. Pag disiplina ho kasi, yung small habit na gagawin mo, sa una, mahirap, pero make it a habit to follow, to obey. Sa mga batasoy, make it a habit. Kung yan ay tinuturo sa pamilya, ang bata ho kasi tuturuan mo kung paano sumubo ng paggamit ng kutsara. At first nahihirapan. Make it a habit to use it rightly. Make it a habit to wake up in the morning and magsipilyo ka, magmumug ka. Make it a habit to, before you sit down on a table and eat your breakfast, and then you comb your hair and wash your face. Hindi ho ba? Make it a habit na pag ikay nasa bahay, hindi mukhang kagwang. You have to look good. Make it a habit if you're a housewife na, kaya kuminsan yung mga ibang mga mister nagiging pasaway dyan dahil ang tingin lang sa misis na napakaganda nung araw tapos biglang nakita ngayon, ano ba yan? Nagmukha ng parang pinabayaan sa kusina. Sasabihin naman ng misis, mahal mo ako eh! Nakawa mo na ako eh! Come on. You got to make it a habit to look beautiful. Remember? You don't want to be looking ugly. You gotta make it a habit to look beautiful so you'll always be the apple of the eye for your husband. I sound like, practical lang ho to eh. Sa gobyerno ho natin, importante ho, anumang mali at anumang bagay na masama, dapat binabaon at tinatapon at binabaon. Anumang magandang bagay, dapat patuloy na pagpapaganda at patuloy na ginagawa at patuloy kayo magpapaganda. Both ways ho yan.
looking. Whether you're a husband, na kung minsan ang ganda, sexy ng asawa, pas makita, sweetheart, ba't ganun? No, baliktad. Si Mrs. maganda, si Mr. bondat na. Bakit mo sinisipulan si Mr.? Lul! Laugh out loud! Si Mr. Si Mr. Hindi si Mrs. sumisipol. Kailan mo si Mrs. na sumisipol kay Mr.? Kayo naman. You can laugh out loud. That's all. You can laugh out loud. Okay ba? Hindi ako nagmumura. Siyempre, if you're the Mr., if you're the guy na once your wife is so in love with you, and you're looking so handsome and good looking, you always maintain that kind of look that you need to maintain. Kinakailangan mong yung patuloy mo pakita na ikay gwapo pa rin para sa iyong Mr. Para sa iyong Mrs. At ikaw naman, Mrs., you always continue looking like you're the most beautiful woman in the eyes for your husband, and you'll always be together. If any one of you would look more like isa, amoy kusina, amoy ewan, amoy parang gumisa ng ewan, bawang, ay, Jesus, amoy puset. Yung isa naman, pagdating ewan, pag amoy putok na galing sa labas, papareho kayo. You're not even gonna like each other. Hindi nga kayo magsisiping pareho sa gabi. Ayaw ng isa tutulog. Ba't kasi sa kasahig? Mas gusto ko flat kasi sakit ang likod ko eh. Hindi, masarap ang kursyon dito. Hindi ko na sweetheart. Hindi na may sweetheart. Kasi kinakailan ko, pati kasi ng likod ko. Actually, I don't like you, you don't like me. Hinahataw lang ho namin kayo mga bossing. Okay, anyway, 10:25. So, sinasabi lang ho natin dito mga kapatid, marami ho may gustong ibalik ho yung death penalty. Seriously! Marami ho, bakit? Gusto ho nilang makita o send a signal and shiver to those people na talagang deadbeat, talagang walang kinakatakutan at kinatatakot lamang pag sinalita mo ang kanilang lengguwahe. And that's the mind of the criminals. Lahat ho ng mga sinasabing ito mga putok sa buhong mamamatay taong nagbebenta ng droga, rapist ho, ala ho silang pakialam sa pagkatao mo. May kinakatakutan ba yung mga putok sa buho na yan? Ala! Sino ang kinakatakutan nila? Ang kinakatakutan nila pag nakakita sila ng katapat nilang barambado rin, barubal din eh. You must be able to speak the language as I said before. And alam mo, ang mga kriminal kasi nagkakaintindihan lang pag medyo, abay, tado rin yan, kapareho natin. Tado rin yan. Ago rin yan. Ago rin yan. Tado rin yan eh. Eng din yan, kapareho natin. Kaya, iwasan natin. Siyempre, iwas ka ng iwas kasi tado rin yan, kapareho mo eh. Ago rin yan, kapareho mo eh. Hindi ba? Ngayon, ang ginagawa, iiwas ka. So, but eventually, wala ka nang maiwas, hindi na. Makikipagkaibigan, susunod ka na lang. Ganun ho sinasabi eh. Well, anyway, ang dami ho naman nga nagpapadala ho ng kanilang chill, Sir Ben. Pabor po ako dyan sa Saudi, pinupugan. Ang nagkakasala. Ano ba yan? Pinupugutan. Walang CHR na nag-reklamo. Wala naman CHR sa Saudi. Rodel Horizo. 101% payag daw po, lalo na kung mga kurakot ng mga politiko at mga dayuhang negosyanteng sa droga. Si Rudolph Asuncion, yes to all. Dapat gawing heinous crime and graft and corruption, pati bitay din yan. Sabi ni Uchi Olalo, yes! Totoo, dapat nagkasala, bintang lang, kawawa naman. Pero wag yung mga, of course, may proseso dyan eh. Yung mga sinasabi mo, wala nang talaga, there's no form for them to be rehabilitated and then reintegrated back in the society. Wala nang panahon na para baguhin pa yan, para ihalubilo sa lipunang mapayapa sa mga taong mamamatay tao na ang kanilang lengguwahe talagang desidido na makita si kamatayan, kaya kinakailan, send them back! Give them what's due them! Wow, man. Tapang mo naman, Boss Ben. Hindi, sinasabi ko lang, yung psychology, si George Caspi, pabor na pabor, sarap tingnan, si Trillones, easy. Ano ba, ba't ka na uwi dyan? Pabor din ako. With due process, because when criminals kill, they completely disregard the value of life. You can tell it to the CHR. Charmaine Farinas, torn between yes and no. Mga bossing, ganito rin ho, I can hear that ito hong presidency ni Duterte, if it continue to persist na alingaw nga ho ng ginagawa ng CHR, we can see talagang ito ho, magkakontrapelo, eventually magkakabanggaan ho ito eh.
Naturalmente, ginagawa lang ho ng CHR, Commission on Human Rights, ang kanilang mga trabaho. Natural, kaya sila nandyan kasi ipairal yung sinasabing human rights. Ang tanong, human rights nino? Ng biktima? O ng suspect? Ng kriminal o ng namatay? See, the problem with you guys sa CHR, you don't even... Meron nga one time, alam niyo ho ba ako napunta ako sa Commission on Human Rights, naimbitahan ako? Dahil may operations ho kami ginawa, nireklamo ho kami ng suspect ng putok sa buho na yun. At all of a sudden, pinatawag ho tayo, and I had to explain, and then, what are you calling me for? Alam mo naman, may due process din kasi sinunod eh. Teka muna, ako'y nanindigan lang para doon sa biktima. Kaya lang sabit ka rin eh. O yung biktima tsaka ikaw. Sabi ko, wait a minute. Wala tayong magagawa ng proseso natin eh. Can you imagine that? Well, kung yan ang trabaho ng CHR, parang sila ho'y, parang nandyan lang. Alam niyo ho, hindi ba? Nandyan lang. As in, nandyan lang sila. Nakakabuti ba? Ewan. Pinagsisilbihan ba nila talagang taong bayan? Ewan. May saysay bang kalang pananatili dyan? Ewan. Sila may pabor para doon sa sinasabing mga namatay ng biktima na pagkatapos pinaslang na mga putok sa buhay mga suspect? Hindi ko alam. Ewan. Pagdating sa sinasabing mga human rights, yung mga due process na binibigay sa mga suspect, nangunguna sila. Yes! Kaya ano man ang salita nila sa EU Commission on Human Rights, I'm sorry but I have to tell you, this is the naked truth. Hubot-hubot na katotohanan tong sinasabi ko. Walk around, lalo-lalo if you're a victim, if you're family members of the, sabihin victims of violence, victims of violent death. Yun ha, mga victims na mga kanilang mga family of victims of violent death. Yan sinasabing, yung violence. Sino ho bang saan ho ba nakatindig ho yung human rights na yan, mga kung saan? Tanong nyo lang ho sa kanila. Kaya, alam ko, trabaho sa human rights. Kaya kinakailangan meron ho tayong human rights. Kaya lang, dapat pareho binabalanse. Ano pang babalanse mo? Natitira yung pumatay eh. Yung namatay, wala na, tapos na. Ano pang rights noon? Wala na, patay na yun eh. So there's no more rights for this person who's already dead 6 feet below the ground. So saan natitira ngayon yung rights? Rights ng sinasabing putok sa buhong kriminal. Di ba? Kapag ikay pinaslang at patay ka na, ano pang rights na sinasabi mo? Ang rights ay para sa mga nabubuhay lang. Ang karapatan ay para sa mga nabubuhay, mga napatay. Ang mga pumatay at nabubuhay, sila ay kinapangalagaan ng kalang rights, ang kalang karapatan. Na pumatay or karapatan na para turuan sila, para i-reform sila? And then rehabilitated, reformed, reintegrated back in the society? I don't know, but that's exactly what it is, and I don't understand. Hindi ko alam. Kaya kung minsan, ito hong mga sinasabi ho ng human rights, the basic principles of human rights, lahat ho sinasabi na hindi ho nakikinig yung tao, mahirap ho yan eh. Pag salita ka ng salita, parang lang kayong mabahong utot na hangin at mabahong utot na dumadaan na tumatakip na lang ho ng yung kanilang ilong yung mga narinig sa inyo. So, you know, it's really hard to function that way because nabuo na ho yung stigma. Yung pananaw ng tao, ala naman kaming rights sa inyo. Ibang yung papatay ng pamilya namin. Ang rights ng putok sa buhong kriminal, nandoon. Ayun ang problema. Kaya ngayon, itong presidency ni Duterte, I'm sure that mga international human rights, blah, 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 pati mga human rights sa CHR, guys, listen. Would you just try to do some packaging or image, sabihin, enhancement? That the next time you do something, please, it's not always for the suspect, the rights of the suspect. Also look at the victims. Gusto lang ho natin. Sabi ho ni Winston Peñalosa, kung matitulong ilong ko, parang nagpadala ng virus yung mga taga-human rights para ako yung magkate dito para hindi ako makapagsalita. Ano ba to? Winston Peñalosa, mas gusto ko rin, Sir Ben, na mabalik yung death penalty. Laganap talaga kasi ang kriminalidad. City Sai Gemini, yes! That would be the solution for the criminals and all related high-profile violations. Slimwell Gatudan, yes sir, nang mabawasan naman ang mga kolokoy sa Pinas. Ano ba yan? Si Ryan David Mallorca Pilieren, yes, 1,000% for CHR for once maging Commission on Human Rights kay hindi criminal human rights.
Si Will Flores sabi, isama din natin mga taga-CH na para wala nang magreklamo at humarang pa. Easy. Si John Bantog, yes, pero haharangan niya ng Kongreso at Senado ng mga moralista kuno. And si Antox Garcia Bobis, yes, huwag kang matakot kung hindi ka naman kriminal. Sabi ni Nainay Villarren, yes, the penalty, a death penalty para sa mga rapist. Ay, damdamin huwi ang taong bayan, binabasa lang ho natin. Nilalagyan ho natin ng mga up and downs sa delivery ho natin, mga kapatid. Gising ba kayo? Inaantok ba kayo? Alright. 10:34, magbabalik ko kami. Standby lang ho kayo. Hindi pa ho tapos si Ben Tulfo. This is Bitag Live. I'll be back. Ngayon ho, mga talagang pag pumunta ho kayo sa Davao, ganda ho ng negosyo ngayon. Yung mga hotels, yung mga airlines, sabi nga ho natin, talaga nag-aantay na, andoon sila, aligid-aligid. Alam niyo ho ba kung bakit sila nag-aaligid? Andoon, yung mga power brokers, nandoon yung sinasabing yung nag-a-apply ng trabaho, kung ano-anong pinagagawa doon. Nakikita niyo ho mga trapo, nandiyan pa sa harap ng camera, nagpapapicture. Merong iba dyan, nagmumukhang kawawa, nag-aantay sa silya, senador pa naman, hinaantay na siya kakausapin ni Duterte. What? What a shame. I don't understand. Hindi ko maintindihan, hindi ko maarok. Bakit ganun? Ang dami-dami ninyo talagang gusto pumunta ng Davao. Nag-a-apply ba ka ng trabaho? Wala lang kayo magawa? O talagang, ewan. Ay, nako. So, eto ho, the search committee, patuloy pa rin ho ang paghahanap ho nila the brightest and the fittest na sinabi ho natin. Patuloy ho sila para doon sa mga gabinete. Marami hong kumakyaw-kyaw, ang dami ho nagsasalita na hindi pa ho nakaupo yung mama. Alam niyo ho ba kung bakit? Basta't may masabi lang sila mapansin. Sila ho'y para mapansin ang kanilang mga ambababaw, taglilimasingkong opinyon. Nagiging laman ng balita, sana makadahilanan, ewan, sila lang nakakaalam. Sa kanilang mga pinagsasabi, kuminsan, hindi nga nila alam na nasabi nila. Yun ho, kasi kuminsan ang mga nagiging laman ng balita. Pag hindi ho tayo discerning, hindi ho tayo nag-iisip kung ano yung mga balita na yan, baka sa likod ng balita na yan, mayroon hong karga ng motibo ng kung sino man yung yung nasa likod ng balita. So anyway, mga bossing, tulad na lang din si Trillanes. Well, kumbaga, double blade na ho siya ngayon. Pumapabor daw siya sa death penalty. Susuportahan niya yung sinasabing anti-crime, itong programa ho ni Duterte, kung dating ay para doon sa mga kriminal na dapat death penalty. Well, at the same time, kumukontra naman siya at sinasabing pwede ma-impeach si Digong doon sa Scarborough. At tinatanong nga ni Digong, paano ba nawala sa atin yan? Pag ganyan lang daw ang pagsasalita ni Digong, parang sinabi, nawala na. Ang ibig sabihin ni Digong, ikaw may dahilan yan, Trillanes. Ito talaga si Trillanes, malagay lang sa limelight. Ano? He will keep talking, a little blubber his mouth, all saliva is going out of his mouth. Nagtatalsikan. Sige lang ng sige. Balong malalim to eh. Sige lang ng sige. Kahit pa dumudumi, ang isipang mong mabaho, ang isipang mong nakatuwad na kokote. Ayun ang ibig sabihin. May mga tao ho, hindi ho talaga matitigil sa kanilang mga pinagsasabi. Maraming klaseng tao sa mundong ito, maraming mga sinasabi, alang laman. Maraming mga sinasabi, kiyaw-kiyaw lang naman at mapansin. Merong iba, maraming sinasabi at talagang sinisiguro niya sa kanya mga sinasabi at nakakapagbahagi ho siya ng kaalaman at mga bagay na kung saan nakakatulong ho sa mamamayan. Pero meron ng ibang parang lason. Kahol ng kahol, tapos ng eleksyon, sige pa rin na para siyang ewan, asong gutom. Shut up! Hatawin yan! So ano hong isinasabi ho natin? Ang dami hong kumakahul ngayon kahulan ng kahulan. Mga bossing, yung mga aso dyan na kung saan, lagyan nyo nga ng busal. Na alam niyo ho bang ibig sabihin ng busal? Busal hong nilalagay ito sa mga aso para hindi makakagat. Pag ang isang asong may busal sa bibig, hindi masyado siya nakakahul. Nakarinig ka ng asong
binusalan pero tumatahol pa rin. Parang ganyan eh, nakabusal. Ngayon, ewan, sus Mariosep. So, mag-ingat ho tayo sa mga tao nagsasalita, sa mga kuminsan laman ng balita na kuminsan lang ang katuturan, basta't balita lang sila. Kung bahala ka na mag-process ko yung balita na yun, mga walang silbi or mga basta't malaman lang ng balita kung ano mga pinagsasabi. So, dami ho talaga nagbibigay ho ng kanilang mga opinion, mga kanilang mga pananaw sa mga inaasahan ho nila at pinangungunahan ho nila magbigay ho ng kanilang komentaryo na hindi pa naman inuumpis at hindi pa nakakaupo yung tao. Hindi ho ba? So ngayon, marami ho na, kumbaga, nagsasabi na, naku, hindi po pwede yan, laalis na yung mga investors natin dito. Nagtatawag lang ng pansin yan para mapansin. Kung minsan, hindi sila napapansin, lalo nag-iingay. Pag napansin naman, sumobrang ingay. Hindi ho ba? Kaya kung minsan, sabi nga natin, pag ang taong sinarapan, salita ng salita. And I can just imagine, doon sa Davao, marami ngayon ng mga taong nagpupuntahan doon, pumipila. Gusto talaga makapasok doon sa, makapag one-on-one. Mga bossing. Kung sakaling nakakausap kayo ng araw ni Digong, kung sakaling si Digong once upon a time, you can just talk to him like an ordinary citizen Digong. Ngayon si Digong is a president, incoming president. Yung dating mama na sinasabi, kayo ang bot ko. Siya ngayon, magiging citizen Noy. Anong pagkaiba ho ni Digong at saka ni Pinoy? Ngayon at noon, si Pinoy noon, pagpasok, alam mo na, raratsadahin ka, hindi ka sasantuhin. Pag-iinitan ka, ikaw laging kanyang whipping boy. Kita mong ginawa kay Gloria Macapagal-Arroyo. Kita mo sinisisi kahit sino. Kita mo, Marcos pa rin pinagsasabi niya. Kita mo, walang magaling kundi siya. Kita mo, lahat sinentro niya. Alam niyo ho ba, nung unang patatandaan ko, hindi ho ba yung Luneta Grandstand tragedy na namatay? Pinag-initan niya ho si Tul Erwin. At naging sumikat ho si Tul Erwin, si Tulfo, yung ganyan yan, libelin yan. Kasama yung kulelat dun sa Senado, si Lai. Sus Mariosep. So nung araw, bad trip, hindi ho ba? Hindi ho ba? Ang kasalanan ba ng nagre-report na kapatid ko nung si Erwin Tulfo, nung sa Luneta Grandstand, na pinag-iinitan? Aboy, pinatawag ba? Mga kengkoy, kumag at kulokoy. Tapos, pag napag-initan ka, pag-iinitan ka ng kumag ngayon, hindi niya ho alam kung anong ibig sabihin ng reconciliation. Or, kalimutan na natin. Ito ho si Digong, right away. Sige na, it's time to unify the nation. If I'm not mistaken, sabi ni Digong, ba't ko pag-aaksay ng panahon yung parang gantihan yung mga taong kung nasagasaan man ako, ito ho, kay Digong to, mas maganda pa yung oras ko na inaan ko na lang sa mga positibong bagay kaysa naman doon sa mga bagay na kagagalit ko. Ganun ho si Pinoy. You get it? Sus Mariosep. Sinong attack dog niya? Di ba? Si Trillanes. Kaya mo bang hanapin yung pinakawalan niyo si Trillanes, yung paborito to ni Pinoy. Who let the dogs out? Kaya mo yon? Hindi siya nakasabay, mga bossing. Wala Okay, hanapin mo. Kaya, taas mong kamay kapag hindi. Kapag hindi mo kaya. Okay. Anyway, mga bossing, kaya ho natin pinag-uusapan ngayon. Kaya, we expect na, medyo magiging malinaw ng konti. Malayo pa hong 30 ng Hulyo o ng Hunyo. Doon pa lang mag-uumpisa yung si President, incoming President Rodrigo Duterte. Si President Noy, palabas na ho sila. Ngayon, marami hong nananawagan na kinakailangan makatikim daw ho ng selda na merong patikmin daw na maghihimas ng rehas, matatabang rehas. Etong si Abad. Sabi naman ni Abad, di dagdagan ng kaso. Bring it on! Give me a break. Give me a break. Bring it on. Di ba? At ngayong panahon ngayon, makikita na ho natin yung mga balimbing. Dami ho ngayon sa Davao. Mga taga Davao, mag-iingat kayo dyan. Baka mangat-ngat kayo.
Kamu diha sa Davao, base mapaak mo na mga iro, mga buwang na iro. Daghan kaya diha na mga adto diha kay sus. Mga bagag na wong na gusto mong sige na, wag na ako magsalita, baka magalit pa kayo eh. So, all roads lead to Davao. Kaya, kung ikay negosyante sa Davao, ang trabaho mo, yung negosyo, hotel, punong-puno ang mga hotel. Wala niyo bakit? Nag-aantay sila, di bali na. Hindi sasabihin, bossing, puno ngayon, hindi natin pwedeng isingit yan. Hindi, mag-aantay kami. Kung kinakailan isang linggo, okay lang kami mag-aantay. Total, nasa 5-star hotel naman kami rito. Mamma mia. Nakita niyo na sa litrato? Oo, nakita niyo sa litrato? May alyansa na raw. Nung panahon ng eleksyon, ay makipag-alyansa. Ngayon, alyansa na sila. Wow, man. Typical trapo. Digong, maawa ka, baka mahawa ka. Maawa ka at baka mahawa ka sa mga trapong lumidikit na sa iyo. Dami dyan. Dati nung panahon ng eleksyon, nothing. Wala kang marinig. Nandoon na sila. Ngayon, nanalo na. Nandoon ang una pa. May mga picture tayo, may photo ops pa. Tapos pinangakuan pa yung anak, ikaw yung Department of Public Highway Secretary. Mamma mia! Sus, Ginoo. Sama na ba gusto na ako hampaso ng mga, sagpang yung mga ngilad na nawong. Sus, anong sinasabi ho natin? Marami pa ho yan. May mga nakapila ron, kawawa. Ang nagmumukhang kawawa, nandoon, ang silang inupuan, monoblock, nag-aantay, nakakursumano, parang silang mga eng-eng. You know what? So pathetic na makita sa inyo nandoon. Maraming iba nagpaparamdam, oy, kaibigan kita nung araw, ito yung sinangako mo sa akin, na kapag ikay nanalo, akong bahala sa iyo. No, singilan portion na to. Yung iba, nakasama mo lang sa airport, kamusta ka na? Sige, kamusta? Tapos wala na, kaibigan na raw. May ibang mga media dyan na magpapayabang pa, lumalapit na. Akong bahala, malapit ako dyan. Pag isang interview ko lang yan, okay ka na. Akong bahala sa'yo. Ingat ho kayo. Baka mga biktima kayo ng mga putok sa buho. Dami yung ganyan. So ano hong ating sinasabi? Ito na ho yung panahon. Tapos na ho yung national pastime natin na eleksyon. Papasok na ho tayo ng panahon naman ng balimbingan. Tapos na ho yung pambansang aliwan ay eleksyon. Ito na yung pambansang balimbingan. Ito ay pambansang prutas na maasim, balimbing. Ito ay balimbingan na talo ng bakod na. Susgirno. Ayun lang ho aking masasabi. Marami ho nagsasalita. Inuulit ko lang. At sila ho'y nagbibigay ng kanilang mga komentaryo, kanilang mga pananaw na hindi mo maintindihan, parang hinugot sa tadyang ni Isabel sa Ermita noong dekada 70. Feeling nila na talagang nandoon pa rin sila. Wanting to be in the government ng panahon ng 3 dekada ng nakaraan. Gusto pang bumalik. Okay lang. Wala namang problema kung magagaling. Alam niyo ho kasi, wala naman ho masama kung kayo ho'y magaling. Just do your job, right? Yung iba ho kasi makikita mo, trapong-trapo eh. Talagang basahan na basahan eh. Mabantot na basahan. Talagang pinagduduldulan ng kanilang mga muka. Ano yun? Pakiulit? Anak ng tipaklong. Utot yan eh. Yan mga ganyan. Ganyan ang tunog nila. Wala na ho kaming oras. See you tomorrow, mga bossing. Adios.